that he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya at may pangalan. Umabot na nga sa Malacanang ang flood control scandal. Sa wakas, nagsalita na si Zaldico at nilaglag ang Pangulo. Si PBBM daw mismo ang may pakana ng budget insertions. Buwelta ng palasyo, nagtuturo lang si Ko dahil lumiliit na ang mundo nito. Sa Senado, marami pang pangalan at ahensya ang nakaladkad sa iskandalo. Ang resulta, sadsad na naman ang merkado. Bagsak muli ang piso. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas sa mga kaibigan nating Ilocano na inbag nga Rabii. Simulan na natin ang agenda. Kumanta na! PBBM nasa likod ng flood control scandal ayon kay resigned Congressman Zaldico. Dating Speaker Martin Romualdez dinawit din. Kasunod ng pasabog ni Zaldico, stock market sumadsad. More laglagan, Grace Poe, Sani Angara at Mark Villar kinaladkad na rin sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sangkot din daw sa kickback scheme. Patong-patong na kaso, Senador Chis Escudero kinasuhan sa ombudsman dahil sa mga umano'y anomalya sa Sorsogon. Pagtanggap niya ng campaign donation mula sa contractor, inireklamo na rin sa COMELEC. DENR ginisa sa Senado kaugnay ng matinding pagbaha sa Cebu. Kontrobersyal na Monterrasas Project pinatigil. At Ariana Grande sinugod ng prankster sa premiere ng Wicked for Good. Cynthia Erivo to the rescue. Nagsalita na si resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico at matindi ang kanyang pasabog. Anya si PBBM mismo ang nasa likod ng bilyon-bilyong pisong insertion sa 2025 budget. Narito ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. Para sa bawat Pilipino, alam ko, the long wait for former Congressman Zaldico is over. Sabay sa kaarawan ni dating House Speaker Martin Romualdez, may mga pasabog si Ko kaugnay sa kanyang pagkakadawit sa flood control scandal. Sabay din ang paglabas ng video habang dinidinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang issue. Ang unang bahagi ng video ay inilabas sa Viber ng staff ni Ko na patuloy na nag-uupisina sa Ako Bicol Party List sa Kamara. Sa kanyang halos 6 na minutong video, pinasimulan ni Ko ang kanyang pagbubunyag sa di umano'y dahilan ng eskandalo ay ang simpleng pagsunod niya sa utos. Gate ni Ko, ginagamit ng Marcos Jr. administration ang lahat ng resources ng bansa para siya'y patahimikin. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya at may pangalan. Batid daw ni Ko na galit ang taong bayan sa kanya at sa mga walang sagot na bintang na katiwalian laban sa kanya. Matagal raw siyang hindi nagsalita dahil sa direktang utos sa kanyang huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. July 19, 2025 nang umalis ng bansa si Ko para sa isang medical check-up sa Estados Unidos. Nagplano siyang bumalik pagkatapos ng SONA.
Pero ayon kay Ko, habang papauwi na siya ng bansa, tinawagan siya ni Romualdez at sinabing stay out of the country. Sabi niya ni Romualdez, instructions daw ito ni PBBM. Sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Nagsimula raw ang kwento ng kontrobersyal na budget insertion noong tawagan ni DBM Secretary Mina Pangandaman si Ko, papasimula pa lang ang BICAM process noong 2024. Mismong si Secretary Pangandaman daw ang nagsabing nais ng Pangulo na magsingit ng 100 bilyong piso ang halaga ng proyekto sa BICAM. At para makumpirma kung totoo ang utos ng Pangulo, inatasan ni Pangandaman si Ko na tanungin si Yusek Adrian Bersamin ukol dito. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. Paglalahad pa ni Ko sa Aguado Building sa harap ng Gate 4 ng Malacanang, nakipag-meeting siya kasama sina Pangandaman, Bersamin, Romualdez at Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Pagkatapos daw ng ilang araw, ipinaalam ni Ko kina Pangandaman, Bersamin, Romualdez at Cadiz na kung maaari ay 50 bilyong piso na lang ang ipasok sa program funds dahil sosobra daw ang pondo ng DPWH laban sa DepEd. Ang balanse namang 50 billion pesos ay nais ilagay sa unprogrammed funds para sa 2025 budget dahil tanggapan din naman ng Pangulo ang maglalabas ng lahat ng unprogrammed funds. Pero may mensahe daw ang Pangulo kay Ko. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Dahil dito, laking pagtataka raw ni Ko kung bakit tila hindi alam ni PBBM ang nasabing budget, kayong anuman ang idinagdag o ibinawas sa mga pondo ng mga ahensya ng gobyerno ay aprobado ng Pangulo. Kung kailan ilalabas ang part 2 ng tila malanobelang kwento at revelasyon ni Ko ay siya lamang ang nakakaalam. At mag-aabang na lang ang taong bayan sa susunod na kabanata. Hindi naman sinabi ng kanyang tanggapan kung saan galing ang video at kung saan naglalagi ngayon ang dating kongresista. Para sa agenda, Mavic Trinidad, Abante. Agad namang bumwelta ang palasyo sa mga akusasyon ni Zaldico. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes live mula sa Malacanang. Ivy, ano ang naging sagot ng administrasyon? Pinky, bumuelta na ang Malacanang sa mga paratang ni resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico at sinabing tilang may gumawa ng script ng dating mambabatas. Bukod sa marami raw inconsistencies ang pahayag ni Ko, nagtututuro na raw umano ang dating congressman dahil lumiliit na ang mundo nito. These wild accusations are completely without basis in fact. All the charges leveled against the president are pure hearsay. Nagsalita na rin ang Department of Budget and Management matapos pangalanan ni Ko si DBM Secretary Amena Pangandaman bilang isa sa mga kausap niya sa pag-i-insert ng umano'y 100 billion pesos na infrastructure projects sa 2025 national budget. Ipinaliwanag naman ni Pangandaman kung paano ginagawa ang national budget at kung bakit mali umano ang pahayag ni Ko. Ayon din sa konstitusyon, pagkatapos natin masubmit po ang budget sa Kongreso, magkakaroon po tayo ng briefings, di po ba? So ginawa din po yan ng executive para ma-explica po kung ano ang laman ng President's budget at ng National Expenditure Program. Pagkatapos po nun, magde-deliberate na po sila. Wala na pong role
ang Office of the President, ang executive sa BICAM. Sa harap ng mga nakatakdang rally sa mga susunod na araw, hindi naman daw binabaliwala ng Pangulo ang mga sinabi ni Ko. Pero kumpiyansa ang Malacanang na mas magagalit ang mga tao kay Zaldico dahil puro kasinungalingan umano ito. Ang pagkakadawit naman ni Ko ay bunga raw ng mga ebidensyang nagtuturo sa kanya bilang may malaking papel sa anomalyang ito. Dahil lumiliit na ang mundo ni Zaldico, kailangan niyang umiwas at iiwas ang sarili at mag-name drop kahit walang katibayan at laway lang ang puhunan. Para masagip ang sarili sa paratang ng pagnanakaw sa kaban ng bayan at mapalitaw na siya ang biktima, siya ay magtatahi ng maling kwento laban sa ibang tao. Pinky, pasaring ng palasyo, walang air assets si PBBM. At sa pagitan ni Ko at ng Pangulo, ang ari-arian ni Zaldico at ng kanyang pamilya ay nagsusumigaw daw bilang ebidensya na nakinabang siya sa kaban ng bayan. Balik sa iyo, Pinky. Ivy, ano na ang plano ng administrasyon kay Ko? Pinky, ang hamon ng Malacanang kay Zaldico ay umuwi dito sa Pilipinas at ulitin ang kanyang salaysay under oath para patunayan ang anilay baseless at walang katuturan na pahayag ni Zaldico. Pinky. Paano yun? Willing ba ang palasyo na bigyan ng seguridad si Ko? How does that work out? Pinky, hindi tayo binigyan ng categorical answer ng Malacanang sa tanong na yan. Ang sabi nila, patunayan muna ni Zaldico na totoong may nagbabanta sa kanyang buhay dahil sa ngayon ay puro kasinungalingan lang ang nakikita nila sa pahayag ng dating congressman. Pinky. Ivy, meron bang nabanggit na pangalan ang Malacanang sa kung sino yung sinasabi nila na yung posibleng nasa likod ng pagkanta ni Ko? Natanong yan kanina sa biglaang press briefing ng Malacanang at ang sabi ni Undersecretary Claire Castro nang matanong siya kung sa tingin niya ay ang Duterte camp ba ang nasa likod ng pahayag ni Ko, kung yun daw ang tingin ng publiko ay kung yun daw ang tingin ng publiko baka yun nga ang naiisip ng mga tao. Pinky. Okay, maraming salamat sa iyo, Ivy Reyes, nag-uulat ng live mula po dyan sa Malacanang. Hindi na raw nagulat si former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo sa pasabog ni Zaldico laban kay PBBM. Anya, bilang Pangulo, siya ang pumirma sa national budget na siningitan ng kanyang mga kaalyado sa Kongreso. Cover-up lang din daw ang inilunsad nitong investigasyon sa anomalya at ngayon nilaglag na siya ni Ko. Malinaw raw kay Panelo na tama ang kanyang posisyon na hindi makakaeskapo si PBBM sa flood control scandal. Kung mapatunayan daw na totoo ang mga pahayag ni Ko, dapat makulong ang lahat ng nakinabang sa korupsyon. Dagdag din ni Panelo na ang 3 araw na kilos protesta ng INC na lalahukan ng iba't ibang grupo ang magdidikta sa direksyong tatahakin ng bansa. Game over na anya para kay Marcos Jr. Administration. Makakausap po natin ngayon si political analyst at political science professor Edmond Tayaw. Magandang gabi po sa inyo, Professor. Magandang gabi at magandang gabi sa mga taga-panood. Kayo ba'y nagugulat sa biglang paglabas at pagkanta umano, paglaglag ni Zaldico kay PBBM? Hindi na ako nagugulat dyan actually. No? Nung meron ng mga usap-usapan sa 3-day rally, kasunod din yung sinasabi na Marcos resign. At marami ding usap-usapan kahit sa mga group chat, no, na merong pasabog umano no, mangyayari, no, na magti-trigger nitong rally. No? Kung tatandaan ninyo yung script ng EDSA 1 and 2, lalo na nung EDSA 2, ganyan-ganyan eh. No? So sa madalit sabi, expected na. So but what do you think is next? Ito ba ang tipping point na hinihintay nitong mga rallyista na humihingi po ng pagbaba sa pwesto ni Pangulong PBBM? Ano po ang
pagkakaiba ng legal sa politikal? Alam mo, unang-una, medyo mahabang usapin ito. Let me just say that when we say tipping point, dapat merong smoking gun, kumbaga, no? Merong incontrovertible evidence or pronouncement that was made. Pero kung akong tatanungin mo, pwede mo sanang i-consider lahat ng sinabi no former Congressman Saldico, puwera doon sa parang mapapaisip ka nung biglang cleaner niya kaagad no ang mga Duterte. Sa lahat ng investigation, lumalabas, hindi lang naman ngayong administrasyon na to nangyari itong ganitong mga anomalya Pangalawa, yung dinidemonize nila na insertion, na-clarify na yan. In fact, one of the reasons why there were misgivings in the Senate is ang ina-argue nila, yung insertion na dinimonize din no, ng grupo nila, kasama sa legislative process doon. Kaya nga, alam mo, lahat ng legislative proposal, including the budget, dumadaan sa proseso yan and subject to further revisions, amendments, which includes insertion. Because whether you like it or not, you're talking about priority areas, including the budget. Now, ibig pang sabihin na kasama ka sa proseso, Senate President ka, Senador ka, Speaker ka, Congressman, and now President, ibig sabihin, kasama ka na sa mga anomalya. Kung yun ang logic na susundin natin, di dapat pala nung panahon ni Napoles na napatunayan yung skandalo noon, dapat napanagot din yung Speaker, Senate President at Pangulo nung panahon na yun. No? Hindi din naman nangyari. Ano bang nangyari din sa Parmali? No? Tumigil din sa Undersecretary. Maniniwala ba tayo na ang desisyon ng mga ganong extent limitado lamang sa USEC level? At the end of the day, we're really looking at the very limitations of the government that is being used by particular political interests to their advantage. Parang sinasabi nila, sila malinis. At ang usapan pa nga sa social media, magkakaroon daw ng reform kapag napalitan. Hindi pa nga't nagkaroon na tayo ng 2 EDSA. Nagkaroon ba ng reform? Yan din ang matagal ng pangako, reform. Until we change the whole governmental setup, ulit ng ulit ito. Okay, so essentially you're saying it might not be enough ito pong mga sinasabi ni Saldico at kailangan din pong busisiin yung kanyang mga paratang. Hanggang hindi nagpe-present ng ebidensya. Yes, exactly. Kailangan mong kailangan mong itawid doon sa sabi nga consummation of the act. You did the insertion, you finalized the legislation, fine. Now, during the implementation, this is basically the bone of contention in the Senate inquiries, no? In the implementation, you should be able to follow the money. Will you be able, kaya nga si Mr. Safe ka na, malakas ang loob na magsabi na safe na, no? Kasi hindi naman siya tumatanggap. At kaya nga tayo may Batman. At kaya nga tayo masyadong dependent sa witnesses when it comes to prosecuting crimes is precisely because they have very weak means of following the paper trail or following the money, so to speak. Kung meron tayong konkretong ebidensya, corroboratory na lang yung relevance or significance ng witness. Kasi kung masyado kong dependent sa witness, katulad yan, pwedeng mag-recant at any time. No? Right. So pwede ka ding mag-formulate ng sarili mong kwento at any time. So, meanwhile, no, ina-agitate mo ngayon yung mga tao. Hindi pa napapatunayan yung extent ng issue, guilty na kagad si Pedro. Oo. Yun ang problema diyan. Huling tanong po, sa palagay po ninyo, tama ang sinasabi ng ilang mga nag-aanalisa na kahit ano ang galit ng mga tao sa kalye, kung wala pong suporta ng militar, ay hindi rin po mangyayari ang gusto nilang mangyari. Kasi nga yun nga yung formula na sinusunod natin, Pinky, from the very start, no?
So sa madalit sabi, yun pa din ang formula na sinusunod, no? Yung participation ng AFP. Pero take note, compared to EDSA 1 and EDSA 2, hindi na lang AFP ang armed services natin ngayon. So sa madalit sabi, huwag naman sanang dumating doon sa puntong yon at tawag dito, kumampi bigla ang armed forces. Nakakasiguro ba tayo na ang police, ang Coast Guard, no, at sabihin na natin pati BFP, no, hindi sasama diyan, no? So at the end of the day, itong mga tao na ito, they're not really after the truth. They simply want to get back to their government post, no, and be the one at the driver. Kasi uulitin ko, no, kung talagang seryoso tayo na tingnan itong mga anomalyang ito, hindi tayo dapat titigil sa 2022. Kasi naglolokohan na lang tayo kapag sinabi natin na yung insertion at anomalous project, ngayon lang nangyari. Tapos ibabalik mo yung dating liderato. Medyo hindi na tama yun. Maraming salamat, political analyst at political science professor Edmond Tayaw. Salamat po. At may laglagan din sa Senado. Ikinanta na ang mga bossing at dating katrabaho umano sa muling pagharap ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa Blue Ribbon Committee. Idinetalya niya kung paano minamaniobra daw ang mga proyekto ng gobyerno, sino-sino ang sangkot at tigma magkano ang kanilang porsyento. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Disyembre noong 2022 nang igawad ang tinaguriang Nobel Prize of the Philippines kay nooy DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Recipient si Engineer Cabral bilang isa sa The Outstanding Filipino o TOEFL Awards. Bukod pa riyan ang pagkilala ng iba't ibang organisasyon sa kanya bilang pinakaunang babaeng engineer na humawak ng mataas na posisyon sa DPWH. Pero makalipas ang 3 taon, nasa limelight muli si Engineer Cabral. Nataliwas sa mga parangal na tinanggap niya noon bilang huwarang Pilipino, kung paniniwalaan ang testimonya ng dati niyang katrabaho na si former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. It is Yusek Maria Catalina Cabral with the imprimatur of Secretary Mark Villar and later continued by Sec Manny Bonoan, who had control at the DPWH level to remove, include, add, deduct, or modify insertions of items in the NEP for infrastructure or those pertaining to DPWH. On multiple occasions, I personally delivered and also caused to be delivered cash to Yusek Cabral at her house at Tatalon, Quezon City and other places. Sabi ni Bernardo, nasa 5 milyon, 7 at higit 10 milyon ang pinakamalaking na i-deliver niya kay Cabral sa magkakaibang pagkakataon. Si Cabral niya ang may likha ng formula sa paglalaan ng mga allocable budget para sa mga proyektong laan sa mga kongresista, habang binabalangkas pa lang ang National Expenditure Program for Infrastructure Projects na tanging si Cabral lang umano ang nakakaalam. Ang formula pong yun ay kahit kailan po ay hindi na ipaliwanag sa amin ni Yusek Cabral. Ito po, kumbaga sa engineering, yung formula po meron pong constant, merong variable, merong equation, pero siya lang po ang nakakaalam. Meron pong distrito na mas malaki, meron pong mas maliit, meron pong maliit na distrito. Considering daw po yung population, meron pong performance ng district, merong geopolitical, marami po kinukonsider pero napaka-wide po yung universe ng kanyang ginawa. So when it turned out, nagbigay lang po siya ng allocable amount sa bawat congressman. Gumagaralgal naman ang boses ni Bernardo ng kanyang idawit ang tinuring niyang mentor at nagbigay sa kanya ng mas maraming kapangyarihan sa DPWH na si dating Secretary Manuel Bonoan. May mga instruction daw sa kanya si Bonoan para maisama sa NEP ang ilang proyekto na may kabuang halaga na 5 billion pesos kada taon na may kickback na 15%. The value of the projects that I handled for Sec Bonoan was at least 5 billion per annum for the years 2023, 2024, and 2025 with an average of 15% commitment. Of this 15% average commitment, Sec Bonoan 75% usually would give of this 15% average commitment, Sec Bonoan 75% usually would give me 25% of the commitment, with the rest of the commitment shared between him and Yusek Cati Cabral.
Pero nung panahon anya ni Senador Mark Villar bilang DPWH Secretary, nasa 10% ng buong halaga ng proyekto ang kickback. Mula sa nasabing kickback, kalahati ang napupunta kay Villar sa pamamagitan ni Carlo Aguilar na pinsan ng kalihim, habang maghahati naman sila ni Cabral sa natitirang kalahati ng buong kickback. Kabilang anya sa mga proyekto noon ay ang mga rehabilitasyon sa EDSA at ilang major roads sa bansa at maintenance projects para sa mga creek at waterways. Hindi sumipot sa pagdinig sina Cabral at Bonoan at wala pang komento si Senator Villar sa mga isiniwalat ni Bernardo sa kanyang supplemental affidavit na isa sa basehan kaya inilagay siya ng DOJ sa probational status bilang state witness sa flood control scandal. Ako si Dexter Galibe, Abante! Ipinagdiwang ng Office of the Vice President ang kanilang 90th anniversary ngayong araw. Pero sa kabila ng selebrasyon, hindi nawala ang tirada ni VP Sara laban sa administrasyon. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Waiting game na lang daw si Vice President Sara Duterte sa kanyang pagkakakulong dahil sa kabi-kabilang reklamo at isyong ibinabato sa kanya. Sinabi ito ng bise sa 90th anniversary celebration ng Office of the Vice President ngayong araw. Actually, ma'am, inaantay ko lang kung kailan nila ako ikukulong. But apparently hanggang ngayon, hindi pa rin nila mabuo-buo talaga kung ano yung strategy nila, paano nila ako ikulong. Dahil wala talaga silang ebidensya ng maling ginawa. Matatanda ang sinampahan ng NBI ng reklamo inciting to sedition at grave threats si VP Sara. Kaugnay sa alleged kill plot nito kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta at dating House Speaker Martin Romualdez. Inatasan din dati ng Office of the Ombudsman si VP Sara na magsumite ng counter affidavit sa reklamong nagmula sa Kamara tungkol sa umano'y paglustay niya ng confidential funds. Taasan ng itinanggi ni VP Sara mga reklamo laban sa kanya. Pero unang beses niyang sinabi ngayon na hinihintay niya na lang na siya ay mapakulong. Kaugnay nito, wala raw balak ang bise na dumalo sa kahit anong protesta dahil ang mga rally nila ay laging isinasagawa abroad. Pero may panawagan siya sa Marcos Jr. administration. To respect the right of the people to freedom of speech and expression. Huwag masyado silang maging balat sibuyas. May banat din si VP Sara sa naging pahayag ng Malacanang na kaya pang umangat na ekonomiya sa pagtatapos ng taon. Nananaginip yun ng gising. Wala yan sa tamang pag-iisip talaga. Dagdag pa niya, may loss of confidence na raw sa ating bansa ang mga dayuhang negosyante at may pagbaba na ng investments na pumapasok. Pero ayon mismo kay PBBM, bunga raw ng mga bagyong tumama sa bansa at ng global economic situation ang pagbagal ng ekonomiya. Kaya kumpiyansa siyang makakabawi pa rin ito. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Days before Christmas, but residents here in Cebu are still not feeling the holiday cheer. And they're blaming the devastating effects of Typhoon Tino sa negligence on the part of government. Ang wish nila ngayong Pasko, hustisya at pagbabago. Sa wake ni Barita family, they lost the husband, a brother, he was in his 70s, and also a daughter that was 40 years old. She's still missing up to today. Cleopatra Barita, 71 years old, is grieving the loss of her husband at ang pagkawala ng anak niya. Parehong kinuha ng bagyong Tino. Unya kami na kuan man mi kanang na uy kanang nalakman among bahay sir kay ang pultahan pa doong mga donya na anak man dili mi makaagi pag ambak namo taga diri ng tubig. Unya ako gibunlot ako nila, gisahin ako nila dito sa atop. Unya ang akong bana ilang gisalbar. Inyong bana kamo sir? Igsoon. Igsoon ni Mano. Maunang namatay. Unya pagkuanan niya dito sa kuan kanang pagbalik na pag-anana niya napadpad naman siya sa dako kayong tubig. Unya igo na lang siya nga naanod. Nakaingon pa gyud ko niya nga ting
naanod naman yun siya. Wala ko mahimo niya dito na ko sa ibabaw sa atop. She just had recovered from cancer. No one expected that a storm like this would have taken her life. Ang tanong ng pamangkin niya, did this tragedy become worse because help came too late? Was this preventable? Say probably, doon ay negligence sa government kay sukad nga nga anod ang mga kawayan nga mauta to'y mahimo nga mupugong sa tubig, wala man say action gyud nga nabuhat good. Pero unsa may inyong Christmas wish karong Pasko nang? Para na ko Roy. Ako na lang sana bilin. Ligay na ako mga pagumangkon og magguwa sa akong bana. Malipay na ako makakita nila kay pare-pareha mo silang naong. Ako nga nakapaikit eh. Bahala na lang pobre mi sir. Masa naalang ang damitanan. Kay parme raman mi. 10 minuto mula sa Kabadyagan. In Liloan, the destruction is just as staggering. This place was hit extremely hard. As you can see where I'm walking right now, debris, trees are falling down. Cars are literally upside down. You come here in this open fields, which I was talking to some of the locals a while ago, the water actually washed out all of the cars from the village onto this open field. So if you can see what I'm looking at right now in front of me, there are a bunch of vehicles. There's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maybe 10 vehicles right now. And the rest were already taken out by the local government. Many homeowners are only beginning to clean up. Most have nothing left. Some don't even have clothes to wear. Mga sasakyan, nakakalat at nakabaliktad. Abandoned, silent proof of how powerful Typhoon Tino was. Even international volunteer groups have come to help. We bumped into some missionaries that are volunteering here to help out the people in need. No, sir, good morning. Morning. How are you? Mayaman ko. Ay, mabisaya ka ba? Siyempre, masayaman ko. Wow. So, wait, teka lang. You guys are volunteers? From where? What? Kining simbahan diri. Ako di si Sister Cox. Kami duha, nagpuyo mi sa Danao karon. Okay. So, nag-experience kami ang baha dito. Pero dili siya grabe kaya sa mga diri sa Liloan sa Kotkot. Around 6 p.m. yesterday, November 13, 9 days after the calamity, authorities discovered a body, decomposing, unrecognizable, but believed to be a female. Pag-abot na ako diri siya nga nimahop na di ana, gisulod nila. Kaya di ko patag masulod kay sudagihanan ni basin mahugmak ng kuan ang kahoy diha. Basta nga dahin ko na kayong baho. Patay yung tao. So, kay ang unang iro ko do, kay diri man ako ibutang ang iro namo. Then mo to pag-check nila. Tao gyud oh. Ngayon ang tanong, who does this body belong to? Standing before what remains of a life lost forces us to confront the weight of this tragedy. And this is just one story among many more. Pagkatapos ng lahat na nakita natin ngayong araw, one urgent question remains. Ano na ngayon? Ano po ang game plan para sa susunod na typhoon? Government and private sectors are working hand in hand to rebuild. Pero ngayon, ang sigaw ng mga Cebuanos, justice for Cebu, justice for the lives lost, justice para sa mga pamilya naghahanap ng mga kasagutan, justice for a province that deserve better preparedness and protection. Ngayong araw po, pinagpatuloy namin ang pag-ikot dito sa Talisay City, Cebu, kung nasaan na 7 casualties were recorded. Where I am right now standing is Talisay Sports Academy Center. One of the evacuation centers here is less than a kilometer away from Managan River. They are badly hit by the floodings caused, of course, by Typhoon Tino. 11 barangays live in the riverside, all greatly affected and left with absolutely nothing. Totally wrecked. When I went there a while ago, mud was still over the place. The residents are trying to rebuild badly. Now naman, they are all displaced. A total of 1,110 individuals or 560 families as per barangay chair. The provisions of flood is secured, but relocation is a major problem raised by the residents. When we spoke to the local disaster risk reduction management kanina, they said they're still arranging a possible relocation.
Senador Chis Escudero nahaharap sa patong-patong na reklamo. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Biyernes sa EDSA Guadalupe. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lane. Mabibigat ang naging testimonya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa Senado. Ilan pang mga senador ang idinawit niya sa flood control scandal. Hindi rin nakaligtas ang iba pang ahensya ng gobyerno. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah, go ahead. Pinky, hindi man sumipot ang 19 na kongresistang dawit sa flood control scandal, napatell-all naman si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa mga alam niya tungkol sa kickback scheme sa flood control scandal at handa raw siyang dagdagan pa ang kanyang pasabog kanina kung kinakailangan. Each and every DPWH official, employee from top and down the line is buffeted with various avenues of corrupt acts and practices. Hindi lang DPWH ang sangkot sa korupsyon, kundi halos lahat ng mga ahensya sa gobyerno. Yan ang isa sa mga inami ng Blue Ribbon Witness na si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. This is also true for several top officials of other departments and or agencies, such as but not limited to the Department of Finance, Department of Environment and Natural Resources, Department of Health, Department of Education, Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform, Department of Transportation, Philippine Charity Sweepstakes, Philippine Coconut Authority, etc. Nadagdagan din ng mga dawit ng mga mambabatas. Bagong mga pangalan na sumulpot ay kinadating Senador Grace Poe, Sonny Angara at dating DPWH Secretary at ngayon Senador Mark Villar. Inappoint si Bernardo sa termino ni Villar sa DPWH bilang Assistant Secretary. Sa termino ni Villar, nakilala niya ang pinsan nitong si Carlo Aguilar na base sa pagsusuri ng Billionaire News Channel sa isang exclusive report. Siya ay namamahala sa I&E Construction at Motion Trade Development. May koordinasyon daw si Villar kay dating Undersecretary Cathy Cabral sa allocation at budgeting ng mga pondo ng DPWH infrastructures. Nasa approval daw ni Villar ang list of projects sa lump sum fund allocations ng DPWH projects. Pagdating kay dating Senador Grace Poe, ina-accommodate daw siya through J.Y. De La Rosa na staff ni Poe noong 2024. Humiling daw ito ng 500 million worth of projects na isasama umano sa National Expenditure Program kung saan may 20% commitment para sa senador. Pina-coordinate si Bernardo sa isang Mrs. Patron na kontratista para ayusin umano ang mga proyekto. Second nominee ng FPJ Panday Bayanihan Party List, si Mark Patron, anak ni San Jose Batangas Vice Mayor Ben Patron. Si Mark ay authorized managing officer ng VR Patron Builders, isa sa top contractors sa probinsya ng Batangas. Base sa source ng Billionaire News Channel, may close ties ang Poe family sa pamilya Patron.
Dawit din si Angara kung saan may transactions umano si Bernardo kay DepEd Undersecretary Trigiv Olivar. Yan ay para sa mga proyekto kung saan may 12% kickback umano si Angara nung siya pa ang Finance Committee Chair. Lalo ring idiniin ni Bernardo ang iba pang mga senador. Yan sina dating Senate President Cheese Escudero, Jinggoy Estrada at former Senators Bong Revilla at Nancy Binay. Dalawa sa kanila, personal daw na nakausap ni Bernardo tungkol sa mga kickback, sina Revilla at Estrada. Dati na rin daw niyang binibisita ang dalawa sa selda nang makulong dahil sa pork barrel scam. 2024 nang humingi umano si Revilla kay Bernardo ng listahan ng mga proyektong pwedeng makatulong sa kanya sa senatorial campaign. Nasa higit kumulang 1.5 billion ang mga ito, kung saan may 25% commitment o kickback umano para kay Revilla at mismong si Bernardo ang nagdala raw nito sa ancestral house ng mga Revilla sa Bacoor City, Cavite. While the boxes were being unloaded, Senator Revilla and I talked for about 20 to 25 minutes. I asked him, Sen, bakit hindi ka nangangampanya? Senator Bong replied, okay naman pare, maganda results ng survey. Relax muna. 2024 election season din na magkausap sina Bernardo at Estrada. Nasa higit kumulang 1 billion pesos daw ang hiniling na list of projects ni Estrada. Tulungan mo na lang ako dyan kasi marami pa akong tutulungan sa eleksyon. I replied, okay na ba ang 25% Sen? Sen Jinggoy responded, okay na ang 25%. Nahati ang deliveries para sa senador at mismong si Estrada raw ang nagkumpirma kay Bernardo na na-receive niya ang mga ito. Ang kay Makati Mayor Nancy Binay naman, tinatransact daw ni Bernardo sa aid nitong si Carlene Yap Villa. 2022 nang manghingi ng listahan ng mga proyekto si Carlene kay Bernardo na nasa 1.88 billion kung saan may 12% commitment umano para kay Binay. Nakailang transactions si Bernardo kay Carlene at isa rito ay ang paghiling umano ni Binay ng 15% commitment imbis na 12%. Meron namang 20% commitment si Bernardo pagdating kay Escudero. May listahan daw ng 1.4 billion peso worth of projects para sa senador. Kabilang dito ang ilan sa Marinduque at Valenzuela. Ang mga transaksyon ay dinadaan umano kay Maynard Ngu, na kilalang tumutulong umano sa campaign funds ng mga mambabatas sa eleksyon, kabilang ang pag-distribute ng mobile phones. Siya ay CEO ng kilalang brand na Cherry Mobile. Una nang ibinalita ng Bilyonaryo News Channel ang ties ni Ngu sa mga Escudero. Si Joseph John Quirante, asawa ng kapatid ni Escudero na si Representative Marie Bernadette Escudero Quirante, ay pagmamay-ari umano ang 40% ng Cork Wine Bar kung saan may-ari rin si Ngu. Sa Cork Wine nangyari ang isang transaksyon umano ni Bernardo kay Ngu na para raw kay Escudero. Matapos ang pasabog na salaysay ni Bernardo, pinaalala ni Senate President Tito Soto sa mga kapwa mambabatas na alalahanin ng mga ginamit na salita at kung may direct o indirect transactions nga ba talaga ang mga nabanggit na mambabatas kay Bernardo. Kailangan we take it as it is. Like for example, pagbanggit ng staff ni ganon, hindi siya, yung staff niya. Di ba? For example, yung kay Senator Grace po, staff ni Grace po yung kausap, hindi si Grace po. Okay, and then also, doon sa percentage for supposed to be for Senator Mark, sabi presumably for. Hindi rin sinabi sa affidavit na sa kanya, di ba? Okay. Anyway, just a manifestation. Nakuna ng Bilyonaryo News Channel yung pagiging emosyonal ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kanina nang lapitan siya ng staff ni Senator Jinggoy Estrada. Nung mag-lunch break kasi kanina, Pinky, habang kumakain itong si Bernardo, dumating si Raquel Mejia na Chief of Staff ni Estrada at isa pang babae. At kita yung tila pag-mouth ni Bernardo ng sorry sa kanila. Kalaunan, nilapitan siya ng mga ito at tumayo si Bernardo
Bernardo at napayakap siya sa kanila. Pinky, higit isang dekada nang kilala ni Bernardo si Estrada base sa kanyang affidavit. Dahil 2010 pa lang, binaback upan na raw ni Senator Jinggoy yung promotion ni Bernardo mula Region 4A Assistant Regional Director pa Regional Director. Nakatanggap umano ng 25% kickback itong si Estrada sa billions worth of infra projects ayon kay Bernardo. Pinky. Hana, nagbigay ba ng pahayag yung mga inakusa ni Bernardo? Pinky, itinanggi ng mga dinawit ni Bernardo yung pagkasangkot nila sa flood control kickback scheme. Hiling ni Senator Mark Villar sa publiko maging discerning daw at huwag agarang manghusga base lang sa affidavit o sa laysay ng isang tao dahil daw baka manufactured ito at naninindigan siya na meron siyang untarnished record bilang public official. At sabi naman ni Senator Cheese Escudero, hindi na raw bago yung mga akusasyon laban sa kanya ni Bernardo. Hearsay lang daw ang mga ito at kumpiyansa ang kampo ni Escudero na evidence will vindicate him at mapatunayang aligasyon lang ang mga paratang laban sa kanya. Sabi naman ni DepEd Secretary Angara, sa 21 years daw niya sa gobyerno, hindi raw siya sangkot sa korupsyon. Samantala, si dating Senador Revilla disappointed but not surprised. Sabi ng kanyang kampo, outright fabrications umano ito para sirain ang kanyang reputasyon. At sabi naman ni Makati Mayor Nancy Binay, tahimik na raw siyang nagtatrabaho bilang alkalde ng lungsod at wala raw siyang naging empleyado sa Senado na kayang gawin yung ganitong mga alegasyon laban sa kanya. Samantala, ikinalungkot naman ni dating Senador Grace Poe ang pagkasangkot ng kanyang pangalan. Nagtitiwala raw siya sa DOJ na iimbestigahan ang mga akusasyong ito at anya siya pa raw ang kauna-unahang sumipot sa proceedings ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kaugnay ng flood control scandal at kailanman hindi raw siya sangkot sa korupsyon. Balik sa iyo, Pinky. Maraming salamat, Hana T. Nag-uulat ng live mula sa Senado. Sa unang pagkakataon, bubuksan ang pagtitipon ng Iglesia ni Cristo kahit sa mga hindi miyembro. Sa kanilang kilos protesta mula Linggo hanggang Martes, transparency sa flood control investigation ang kanilang panawagan. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. Tungkol sa 3 araw na Rally for Transparency, Accountability, Justice and Peace ng Iglesia ni Cristo, ang pakikipagkaisa sa panawagan ng publiko para sa isang wasto at transparent na investigasyon sa mga umano'y korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno tulad ng maanumalyang flood control at iba pang climate-related projects. Sa mensahe na ipinarating na exclusive sa Billionaire News Channel, iginit ni INC spokesperson at Minister Brother Edwil Sabala na ang rally na gaganapin mula November 16 hanggang 18 ay hindi panghihimasok sa politika, kundi ito'y isang malayang pagpapahayag at pagbibigay tinig sa panawagan ng taong bayan na kumukondena sa napakalaking kasamaan na kinasasangkutan ng ilang opisyal ng pamahalaan. Dagdag pa ni Zabala, ang panawagan ng INC ay bahagi ng karapatan ng mamamayan na magpahayag na malinaw na ginagarantiyahan naman ng saligang batas. Nilinaw pa ng INC spokesperson na nananawagan lamang sila sa Marcos Jr. administration na magsagawa ng makatarungan at bukas na investigasyon sa lahat ng sangkot para mapanagot ang mga salarin at maibalik sa kaban ng bayan ang perang kanilang ninakaw. Magkakaroon ng programa sa unang araw ng rally sa November 16. Magsisimula ito alas 9 ng umaga sa Quirino Grandstand. Inaasahang magsasalita ang mga ministro ng Iglesia ni Cristo at sa unang pagkakataon, bubuksan ng INC ang rally para sa mga gustong magtalumpati, hindi man kaanib o miyembro ng INC, basta't ang kanilang magiging speech ay naaayon sa panawagan ng samahan. Ang 3 araw na Rally for Transparency, Accountability, Justice and Peace ay may kaukulang permit mula sa mga lokal at pambansang autoridad. Kaugnay nito, ilang kalsada sa Maynila ang isasara. Kasama riyan ang Ayala Bridge at Independence Road at ilang bahagi ng Rojas Boulevard, Calao,
P. Burgos, Taft, Recto at UN Avenue. Magkakaroon din ng rerouting ang MPD. Ang mga pa-MacArthur, Jones at Quezon Bridge papuntang Rojas Boulevard southbound ay dadaan sa P. Burgos palabas ng Taft. Ang mga galing sa Maria o Rosa pwedeng kumanan sa UN Avenue papuntang Taft. Kung mula UN naman pa Rojas Boulevard, pwedeng kumanan sa MH Del Pilar. Galing Bonifacio Drive, pwedeng umikot sa Anda Circle at dumaan sa A. Soriano Avenue. Mula Intramuros, pwede namang dumaan sa Magallanes Drive at kumanan sa P. Burgos. Pwede pa raw itong magbago ayon sa Manila Traffic and Enforcement Unit, depende sa sitwasyon ng trapiko at koordinasyon ng mga tauhan sa lugar. Para sa agenda, Mavic Trinidad, Abante. Nagmula man sa iba't ibang organisasyon, iisa ang pinaglalaban ng White Ribbon Walk sa Makati City. Panagutin ng mga sangkot sa flood control corruption scandal. Yan ang agenda report ni Andrea Salve live mula sa Makati City. Andrea, ano na ang latest dyan? Pinky, panaka-naka ang pagulan pero hindi niya napigilan ang pagmarcha at kung nakikita nyo nga sa aking likuran ay tuloy-tuloy pa rin ang programang ikinakasa ng iba't ibang grupo dito sa Ninoy Aquino Monument sa Makati. Mag-aalas 4 ng hapon nang mag-umpisang dumating sa Ayala Triangle ang mga miyembro ng iba't ibang grupong kalahok sa ikinasang White Ribbon Walk Against Corruption at candle lighting sa lungsod ng Makati. Kasama na rito ang grupong Akbayan, Tindig Pilipinas, Atom, Makati Employees Against Corruption, Manindigan na, Makati Villages Council at Siklab. Bahagi pa rin daw ito ng serye ng mga kilos protestang ikinakasa para ipanawagan ang pagpapanagot sa lahat ng sangkot sa malawakang korupsyon na nabunyag sa flood control scandal. Sama-sama para ipanawagan ang pananagutan sa harap ng matinding skandalo sa korupsyon na nakita natin nitong mga nakaraang linggo at buwan at talagang siguraduhin na dapat mayroon ng makulong dito sa mga investigasyon na nangyayari. Iisa naman ang panawagan ni Akbayan President Rafaela David at mamamayang Liberal Representative Laila de Lima kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa revelasyon nito ngayong araw kung saan itinuro nito si President Bongbong Marcos na nag-utos umano sa 100 billion peso budget insertions. Dapat lahat panagutin, no sacred cows. No one is marked safe from the people's call for justice. Sana magpaliwanag na agad ang presidente, lalo na ay yung mga paratang ni Zaldico ay nakapatungkol sa kanya. Pero hindi naman din pwedeng pa-victim si Zaldico. Dapat umuwi na siya kasi ang hirap naman, isa siya sa mga main suspect dito sa skandalong ito. Tapos mag-expose siya sa TikTok. Napakahalagang bumalik siya, ipakita niya yung ebidensya at mag-testify under oath, hindi sa video. Siguro mas maganda yung umuwi na talaga siya. Okay, syempre may sinasabi siya about nangangamba siya sa kanyang seguridad. Pero meron namang pwedeng mga precautions na pwedeng gawin para masiguro na maging secure siya. Hindi pwede yan na magsisiwalat siya ng mga ganyan, na mga napaka-seryoso na mga bagay, na mga akusasyon na wala siya dito sa Pilipinas at kailangan yung mga ganyang akusasyon gawin yan under oath. Pasado alas 5 nang magsimulang magmarcha ang mga grupo at hiwa-hiwalay ang kanilang ruta. Merong mga tinahak ang papuntang EDSA, meron ding nagmarcha sa gawin ng Buendia. At sa Ninoy Aquino Monument, dito nga muling nag-converge para sa isang maikling programa. Pinky, bago pa nagsimula yung itong mga grupo ay ilang tauhan na rin ng Makati City PNP, Traffic at Peace Personnel ng Makati LGU ang nakapwesto para tiyaking magiging mapayapa ang aktibidad na ito. Nanawagan naman si Representative de Lima sa mga sasali sa 3-day rally sa mga susunod na araw na sana ay mapanatili ang kapayapaan at iwasan na umabot ito sa dahas. Balik sa iyo, Pinky. Alam naman natin, Andrea, na maraming mga rally. Meron nga this Sunday again. It's a 3-day rally. Pero yan dyan sa Makati, magpapatuloy ba yan every Friday? Wala
silang nabanggit, Pinky, kung magiging every Friday na ito, pero ang tiniyak nila ay kasado na yung November 30 trillion peso march o sa Bonifacio Day at meron ding mga kilos protesta na ikakasa leading up to that day. Pinky. Maraming salamat, Andrea Salve, nag-uulat ng live mula sa Makati City. Small fry lang daw ang napupuruhan sa investigasyon sa flood control scandal. Kaya giit ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson, dapat mahuli mismo ang maestro ng iskandalo. Narito ang agenda report ni Ian Maghanoy. Garantisado na ang pananagutan ng mga sangkot sa flood control scandal na inaasahang makukulong bago magpasko. Ayon mismo yan kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kabilang sa mga dawit sa anomalya ay ang tinatawag na BGC Boys at ang tinaguriang flood control royalty na sina Sara at Curly Discaya. Pero kung si former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson ang tatanungin, hindi raw sapat ang hakbang na yan ng Marcos Jr. administration. Parang may kulang doon eh. Anong kulang doon, Manang? Dapat yung mga mastermind. Dapat yung mga mastermind ang pakulo niya at mga talaga nagnakaw. Kaya maging si former House Speaker Martin Romualdez hindi rin nakatakas sa pambabatikos ni Singson. Walang maniniwala dyan dahil pinoproteksan niya yung first cousin niya na tinutukoy na mastermind. Kung ikulong nila ang mga mastermind at nakinabang, masaya ang taong bayan. Kamakailan lang ay lumabas ang listahan ng mga umunoy financer ng destabilization plot laban kay PBBM. Kabilang si Manong Chavit sa mga lumutang na pangalan na inilabas ng kolumnistang si Ramon Tulfo. Bagay na agad din niyang pinabulaanan. Sasama raw si Singson sa ikinakasang 3-day rally for transparency, accountability, justice and peace ng Iglesia ni Cristo na magsisimula sa linggo. Para sa agenda, Ian Maghanoy, Bilyonaryo News Channel. Wala na ang hiya, wala pang konsensya. Yan ang hirit ng The Silent Majority. Kay Senador Francis Chis Escudero na isa sa mga dawit sa flood control scandal. Kinasuhan ng grupo si Escudero sa COMELEC dahil sa pagtanggap niya ng campaign donation mula sa kaibigang contractor. Narito ang agenda report ni Francis Folve. Kapag nakikita niyo po ang mga mamamayan na going to the flood waters, pumupunta sa roof ng kanilang bahay. Kapag nababasa niyo po kung ilan ang namamatay dahil sa floods, at alam niyo na may participation kayo kung bakit nagbabaha to such crisis proportions, paano naaatim ng inyong konsyensya na tuloy-tuloy nyo pa rin gawin ang ginagawa nyong iligal? Tuloy-tuloy kayong nakikinabang sa pera na ninakaw nyo sa taong bayan. Paano nyo naaatim yon? Yan ang tanong ng grupong The Silent Majority kay Senador Francis Chis Escudero matapos nitong magsampa ng reklamo laban sa dating SP sa Commission on Elections. Nag-ugat ang kaso sa pagtanggap ni Escudero ng 30 million peso campaign donation mula sa kanyang BFF na kontraktor na si Lawrence Lubiano noong 2022. Isa raw itong malinaw na paglabag sa Omnibus Election Code. Kasama sa nagsampa ng reklamo ang lawyer-blogger na si Jesus Palsis. Penalty ng perpetual disqualification. It does not apply to the contractor. It cannot apply to a private individual. It can only apply to the government official, to the elected official. So, hindi pwede na wala sa batas. Nasa batas yun. And Senator Chis should do that as a lawyer na bawal tumanggap or mag-solicit ng prohibited contribution. So, wala siyang lusot doon. Ayon kay Falsis, matibay ang mga nakalap nilang ebidensya laban kay Escudero at Lubiano. Si Lubiano ang may-ari ng Centerways Construction and Development Incorporated.
isa sa isiniwalat ni PBBM na top 15 government contractors na nauugnay sa flood control scandal. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionaire News Channel. Hindi lang sa COMELEC sinampahan ng reklamo ngayong araw si Senador Francis Cheese Escudero. Kinasuhan din siya sa Ombudsman kaugnay sa umano'y paglustay ng milyones na pondo ng Sorsogon noong siya ay gobernador nito. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Kasunod ng ethics complaint na kanyang inihain sa Senado laban kay dating Senate President Cheese Escudero, sa Office of the Ombudsman naman tumungo ang private lawyer na si Marvin Aceron para naman magsampa ng criminal complaints laban sa senador. Kaugnay daw ito sa higit 352 million pesos na halaga ng umano'y questionabling transaksyon noong gobernador ng Sorsogon si Escudero taong 2019 hanggang 2022. Base raw ito sa 2021 report ng Commission on Audit. Ito ay inumpisahan kong aralin pagkatapos kong i-file ang ethics case sa Senate at napansin ko parang merong pattern of corruption itong dating gobernador ng Sorsogon. At nakita ko doon, documented at least 9 cases ang pwedeng i-file kay Senator Escudero nung gobernador siya. Ayon kay Aceron, kabilang daw sa mga flinag ng COA ang higit 125 million pesos na overlapping infrastructure contracts na imposibleng sabay-sabay na magawa ng pare-parehong contractors na may parehong personnel at equipment. Lampas 15 million pesos na pondo mula sa national government, kabilang na raw ang 10 million pesos na typhoon relief money na hindi nagalaw sa loob ng 6 na taon. Higit 8 million pesos na janitorial at laundry contracts na suportado umano ng peking mga dokumento at 1.6 million pesos na tupad disbursements na may depektibo raw ng mga pirma at walang authorizations. Kasama rin dito ang halos 196 million pesos na property and equipment entries na umano'y ghost at demolished. Sabit sa mga inireklamo ang ilan pang opisyal ng Sorsogon Provincial Government. Paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at ilang probisyon sa Revised Penal Code ang maaaring kaharapin ng respondents. Essentially, ang ginagawa ko lang sa pag-file ng complaint ko, kumuha ko ng ebidensya sa isang ahensya ng gobyerno, yung COA, yun naman ang mandato niya. Inanalyze ko, inaral ko. Pagkaaral ko, isasubmit ko dito sa ombudsman. At sana may mangyari naman, hindi tayo abutin ng siyam-siyam. Noong nakaraang buwan, naghain din ng abogado ng ethics complaint laban kay Escudero. Kaugnay sa pagtanggap niya ng campaign donation mula sa government contractor at kaibigan niyang si Lawrence Lubiano. Hiningi na ng Billionaire News Channel ang panig ni Escudero pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Muli na namang isinusulong ang usapin ng Chacha. Inihain ni Deputy Speaker Ronaldo Puno ang panukala kung saan aamyendahan ang konstitusyon sa pamamagitan ng CONCON o Constitutional Convention. Makatutulong raw ito para matigil ang korupsyon ng mga politiko. Marami nang nagtangkang baguhin ang 1987 Constitution. Pero tiwala si House Deputy Speaker Ronaldo Puno na sa panahon ngayon, mas bukas na ang publiko sa usaping Chacha. In the past elections, we have seen that the citizenry, the youth, have become very active, no? And they are very much participating in the political debates that we have. Number two, there's a very high level of emotion in our population today as they observe what's going on in government. Sa pamumuno ni Puno, naghain ang National Unity Party ng panukalang nagsusulong ng Constitutional Convention para amyendahan ang konstitusyon. Giit ni Puno sa On Point ng Billionaire News Channel, may problema man sa moralidad ng mga opisyal, depektibo rin mismo ang sistema. The problem with what we have here is that the system promotes individuality. You know, it makes it beneficial for people to stand alone. We don't have a real party system. So the agenda of anybody is really based on what his personal preferences are. No? The Constitution, I think, is probably the best place to put safeguards against those, to ensure that collective
benefits are are going to be addressed in the budget process. Isa sa mga anya ay dapat tugunan ang Bicameral Conference Committee na layong i-reconcile ang mga bersyon ng national budget na ipinasa ng Kamara at Senado. There should be more detail on how that reconciliation happens, no? And what is the minimum requirement of either from the Senate or the House, no? Is the Senate expected to make a completely different budget on its own, or is the version of the House of Representatives the first draft, which the Senate should review? No, so those things they're not in the rules of either house. There's no manual that tells you how to do this. So it depends on what the people there want to do. The point of having a constitution that defines a Congress, no, is to ensure that personal objectives, personal intentions will not override the collective need, no? The collective beliefs. Sang-ayon din daw si Puno na ipagbawal na ang political dynasty. If it results in removing the privilege, you know, and the unearned advantages of people in power. Una nang sinabi ni House Speaker Bogie D na bibigyan niya ng prioridad ang pagpasa ng batas laban sa mga political dynasty. Even the strongest warriors are still human. Kaya naman, imbes na tears of joy, unease and sorrow ang nafe-feels ng isang marathon winner whose relatives remain missing due to Typhoon Tino. Get to know his story sa Agenda Report ni Ryan Gamboa. Nakilala namin si Randolph Magbanwa sa finish line ng 2025 Patag 20-miler Nobyembre 9. Taga Isabela siya sa probinsya ng Negros Occidental. Kagagaling lang niya sa isang kamangha-manghang panalo pero halatang-halata ang matinding pagod. Ilampasan niya ang karaniwang hangganan ng kahit sino mang kampyon. Noong oras na yon, hindi pa namin alam kung bakit. Hindi namin alam na may mas malalim pa siyang pinagdadaanan. Matapos ang run, nalaman namin ang katotohanan. Bago pa siya tumakbo, nawawala ang kanyang nakatatandang kapatid pati ang dalawa niyang pamangkin dahil sa mga pagbaha na dala ng Bagyong Tino. Isang pamilyang naghihintay, umaasa, isang pasaning hindi malulutas ng kahit anong finish line. Pinuntahan namin ang bahay ni Randolph para makilala ang mga taong pilit pa rin kumakapit sa pag-asa. Ang kanyang ina si Nanay Lerma, ang hipag niyang si Maria Len na ang asawa, ang kuya ni Randolph na si Limrod ang tinangay ng baha. At si Rodelyn, kapatid ni Randolph na patuloy pa rin hinahanap ang kanyang dalawang anak, si Michael at si Sydney. Namakadto sila tani sa ibabaw, na makasaylo sila. Natrapin sila sa may tunga, isang tubig. Dalaya pa ang iya nga nablos nga duwa. Ako niya din salbar ko ang iya nga bata nga agot niyo nga makasaka kami plasagin sa kaan mo din nga atop po naglumpat din kami para nga masalbar ko gid ang bata ang gamay. Ikinwento nilang araw na nagbago ng lahat. Ang ulan, ang takot, at ang rumaragasang tubig baha na umangat ng sobrang bilis. Wala na silang nagawa. Ako kanina sa dawa ko kabata tanong paramdam naman sila kung hundiin sila na para makita man sila. Kaya hindi ka na lang magkabala ka, okay man lang kuti. Amo lang na sir, amo lang na ginambal sa ako. Sir, wala mo ko sir ano lang ko sir, wala ko silingin ka, bat chagid blaster nga do. Kabataan, tagang apo ko sir nga duwang. Dikit lang ako mo to sa tanan sir. Lagpas isang linggo na ang lumipas. Walang sagot, walang natatagpuan katawan. Isang pamilyang kumakapit sa natitira nilang lakas. Sa likod ng tagumpay ni Randolph ay isang dalamhati na patuloy pang bumabalot sa kanila. Isang kampyong tumatakbo habang pasan ang bigat ng tatlong buhay. At isang pamilyang nananalangin, hindi para sa isang milagro kundi para sa kasagutan, para malaman kung ano ang tunay na nangyari at upang tuluyan na nilang maipalagay ang lahat.
DPWH Secretary Vince Dizon dinepensahan si PBBM sa mga paratang ni Zaldico. Susunod yan sa agenda. Check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa north and southbound lanes. Ramdam ang epekto ng mga pasabog ni dating Congressman Zaldico sa mga miyembro ng business community. Ang kanilang opinyon sa agenda report ni Paulo Barcelon. Live mula sa Makati City. Paulo, kumusta ang sitwasyon dyan at ano ang reaksyon ng mga business groups? Willard, medyo bumuhos ang ulan dito sa may area ng Makati at katatapos lamang ng isinagawang kilos protesta rito ng iba't ibang mga organisasyon. Kasama na dyan yung mga empleyado ng iba't ibang mga kumpanya na nakabase dito sa Makati. At iisa nga ang mensahe ng business community, Willard, ramdam na ramdam ang epekto ng flood control scandal sa investor confidence. At tila mas lumala ito sa mga pasabog na inilabas ni dating Representative Zaldico kanina. Giit ni Financial Executives Institute of the Philippines President E.J. Kua Jansen, ramdam sa pagbaba ng economic performance ang epekto ng korupsyon. Aniya, dapat umanong agad na may mapanagot at protektahan ang 2026 budget upang hindi na rin ito magamit sa katiwalian. Kung si PCCI Vice President for Trade Brian Ang naman ang tatanungin, hindi na raw masaya ang Pasko sa bansa dahil sa dagok sa investor confidence. Mas mainam rin daw kay Zaldico na live na lang magpa-cross-examine sa Senate Blue Ribbon Committee imbis na sumagot sa mamamagitan ng recorded statements. Ayon kay Ang, kumpirmado man o hindi, ito ang tangible na patunay na may direktang epekto sa investor sentiment ang patuloy na flood control saga. Nakausap din natin kanina, Willard, ang Chief Economist ng RCBC na si Michael Ricafort at ang sinabi naman niya, good governance at mabilis na pagpapapanagot sa mga sangkot sa flood control scandal ang pinakamabilis na paraan para agad na maagapan ang epekto nga nitong mga nangyayaring kilos protesta sa ating ekonomiya at maging sa pagnenegosyo. And speaking of pagnenegosyo, inikot kanina namang hapon ng mga iba't ibang grupo ang iba't ibang areas dito sa Makati. Nasundan natin kanina yung grupo ni na Akbayan Representatives sa Chel Diokno, Percy Sendanya at Dada Kiramis Mula dito sa may area ng Ayala Avenue. Tumungo sila sa may area ng Legazpi, habang isang grupo naman ng mga manggagawa na nagtatrabaho dito sa may area ng Makati, sa isang telco, sa isang ospital, meron ding mga home and mortgage workers na sumama sa protesta kanina, doon sila sa may area ng Salcedo. Meron ding isang grupo na inikot itong pamosong Ayala Triangle at iisa yung kanilang mga panawagan sa mga empleyado at nagtatrabaho dito sa isa sa mga financial centers ng bansa. Yun nga ay maipakulong ang lahat ng sangkot sa flood control scandal. Balik sa iyo, Willard. Maraming salamat. Paulo Barcelon, nag-uulat ng live mula sa Makati City. Detalyado ang pasabog ni dating Congressman Zaldico matapos ang ilang buwang pananahimik sa flood control scandal. Isa raw sa mga nakausap niya para sa umano'y budget insertion request ng Pangulo ay si Undersecretary Adrian Carlos Bersamin. Kilalanin siya sa agenda report ni Ivy Reyes. Walang kinalaman kung alam niya yung transaksyon o hindi. Kasabay ng Blue Ribbon Committee hearing ngayong araw, kumanta na si resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico at inilapag kung sino ang mga nakausap niya sa budget insertions sa 2025 budget. Isa riyan si Undersecretary Adrian Carlos Bersamin, ang head ng Presidential Legislative Liaison Office o PLLO.
During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo. Kausap umano ni Yusek Bersamin si Budget Secretary Amena Pangandaman at former House Speaker Martin Romualdez sa pagpapatupad ng anyay utos ni PBBM na magsingit ng 100 billion pesos na infrastructure projects. Si Adrian Bersamin ay anak ni Abra Vice Governor Ann Bersamin na pamangkin naman ni Eustaquio Takit Bersamin, ang gobernador ng Abra. Si Takit Bersamin ay kapatid ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Nasa Manila International Airport Authority Governing Board din si Adrian Bersamin bilang miyembro at isa sa representatives ng Office of the President. Hulyo nitong taon itinalaga bilang PLLO Chief si Yusek Adrian, ilang araw matapos ilabas ng Malacanang ang Executive Order 90. Inilipat ng order na ito ang PLLO sa supervision ng opisina ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ang PLLO ang link ng ehekutibo sa legislative branch. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Dinepensahan ni DPWH Secretary Vince Dizon si PBBM matapos idawit ni resigned Congressman Zaldico sa flood control scandal. Sa loob daw ng 3 buwan, maraming nagawa ang Pangulo para matukoy kung sino ang nasa likod nito. Bukod sa pagbuo sa ICI, siniguro na rin daw ng Pangulo na may makukulong bago magpasko. At kung ikukumpara daw kay Con na umeskapo, sino raw ba ang dapat paniwalaan? Sabi niya, wala tayong sisinuhin kung saan tayo dadalhin ng ebidensya, doon tayo pupunta kahit sino pa yan, kahit kamag-anak pa niya yan. Hindi yun consistent doon sa sinasabi ni Congressman Zaldico na may involvement ang presidente dito. Kasi kung involved ka, bakit ikaw mismo magpapasabog? Ano naman ang ginawa ni Congressman Zaldico? Di ba ang ginawa ni Congressman Zaldico? Umalis ng Pilipinas. Nung nagsimula pa lang itong kontrobersiya, skandalo sa flood control, ang ginawa ni Congressman Zaldico umalis ng Pilipinas. So sinong paniniwalaan natin? Bumagsak ang stock market ngayong Biyernes. Ito'y nagsara sa 55 to 84 na itinuturing na lowest in 5 years. Ito'y matapos idawit ni former Congressman Zaldico si PBBM sa flood control scandal. Hindi rin nakaligtas ang piso. Ito'y nagsara sa 59.065 kontra dolyar. Ariana Grande, sinugod ng prankster sa premiere ng Wicked for Good. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Friday rush hour. Sa EDSA White Lanes, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Nandito na ako sa Bridgetown, QC, and it's raining. But rain or shine, tuloy pa din yung pa-light up ng Victor Podium behind me. And nag-start lang ng program kasi umuulan and everybody has been here since 5 p.m. Everybody's still here, everybody's still happy. So ito yung tunay na Christmas joy. Kahit umuulan, nandito pa tayo lahat celebrating Christmas. But in other news, the Clooneys and President Bongbong Marcos are in one frame. Yes, nasa bansa si Amal and George Clooney and they paid a courtesy call on the President in Malacanang this Friday. Naroon din sa meeting si First Lady Liza Araneta Marcos. Nasa bansa ang mga Clooney para sa isang summit sa SM Mall of Asia. They are both strong advocates for press freedom and the rights for journalists. Ariana Grande had quite the fright at the Wicked premiere in Singapore. That's because Ariana and her co-stars were walking down the yellow carpet when a man jumped a barrier and rushed towards her.
ang singer-actress. To the rescue naman agad si Cynthia Erivo, who was seen attempting to pry him away from Ariana. The man, identified as prankster Johnson Wen, was apprehended. Hindi si Ariana ang first victim ni Johnson dahil dati na rin niyang sinugod on stage si Katy Perry at pinost pa sa social media. He also previously ambushed The Weeknd during a concert in Melbourne. Now, was it a side-eye or was it a glare? May bagong kontrobersya ang Miss Universe 2025 ngayon. Netizens are accusing Miss Israel of giving Miss Palestine a dirty look during the welcome events at Thailand. Miss Palestine later held hands with the Philippines' Bet Atisa Manalo. Miss Israel has reportedly denied the accusation, saying she was simply looking at other contestants. This year's competition marks the first time na sumali ang Palestine sa Miss Universe pageant. And that's it from my end here in rainy Bridgetown. Back to you guys in the studio, Karina, Pinky, and Willard. Ayan, okay. So, nandyan pa rin yung kasama nating si Mateo Gudicelli sa Cebu. Kasama ng mga bata. Hi, Mateo! Hi, Corina! Hi, good evening. Good evening po. Magmayng gabi mo tanan sa Ma'am Corina. Hello! Ito po, Corina, Willard, and Pinky, magandang gabi po sa Mayng gabi is inyong tanan. The kids here have a surprise for all of you. Are you ready? Yes! 6, 7! So now you understand. Basta Bisaya! Basta Bisaya! You know, Corina, Willard, and Pinky, we have over 1,000 individuals here and over 500 families. Kahit, you know, the devastation, at the end of the day, these kids are still smiling. They're finding ways every day to just put a smile on their faces. Natutuwa talaga ako to see them. Dahil, natutuwa ba ako sa inyo? Basta Bisaya! Okay. Wow. So now you know what 6-7 is, ha? Kagabi pinag-uusapan natin. Uso kasi yan sa mga bata. 6-7. Mga kababayan, the reason why I know 6-7, Corina, Winky at Willard, is because of Corina. She taught me last night. Ikaw ba nagturo? Ikaw ba nagturo, ha? Yes. Tinuruan ako ng anak kong 6 years old. Sabi ko, ano ba yung 6-7 na yan? O sabi ni Pepe, ganyan. O, ayun. Ako, ano yung 6-7? Hindi ko pa rin. Pinagpapaliwanag ko pa yung anak ko. Wala pang explanation. Wala pang explanation kung ano ang ibig sabihin nun. Ang alam lang namin, 5-6. Oo, 5-6 na lang alam namin. 5-6. Oo. Mga bata, 6-7. 6-7. Okay, ang saya naman para kasama ng mga bata talaga. Oo, pambaon sa weekend pagkatapos ng medyo karumal-dumal na naman na linggo na tinuldukan, exclamation point, Saldico! Surprise! Yeah, kaya wala na akong itim na mantel. Oo, itim na mantel. Nakikita ka na nila ngayon. Oo. Hindi ka na nagtatago. Hindi, nagtatago pa rin siya. Nagtatago pa rin. Di ba natin alam kung saan? Oo. Pero nagpakita na. Tapos, abangan nyo dahil may part 2 yan. Kasi if you watch the video, it was part 1. So, hindi ko alam kung 2-part o 3-part series yan. Yes, because according to him, ipapakita na daw niya ang mga ebidensya. May resibo at dokumentado. Oo, sabi naman ng mga nasa Makati kanina, mahirap yun. Kailangan nandito ka. Kasi paano mabubusisi yung ebidensya? May air asset pa naman siya, no? Pwedeng gamitin para makabalik. Oo, may mga aircraft naman siya doon. Ayun. Okay. Alright, so it's 41 days to go before Christmas. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. Basta Bisaya! Ako naman po si Mateo Gudicelli live from Cebu. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.